mabagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahindihan ko. Tayo na mga kapatid, lumapit sa Panginoon. Awitan natin siya. Lalapit ako sa'yo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa'yo, ilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang Diyos. Ang buhay ko'y nasa iyo. Tayo na, lumapit sa ating Panginoon. Lalapit ako, ikaw ang pinto. Lalapit ako, ilaw ng buhay ko. Ilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang Diyos. Buhay na alay mo, tinubos ako. Ikaw ang daan sa'kin, may pagsila. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaligtasan. Ang kagalingan ko, sugat mong natagpo. Tawag mo'y susundan ko, Kristo. Awitin natin muli. Lalapit tayo sa Panginoon. Lalapit ako, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa'yo, ilaw ng buhay ko. Ilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang Diyos. 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 Hallelujah. Ikaw nga po, Panginoon, ang Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, ang Panginoon natin, naging tao din tulad natin. Kaya naiintindihan ka niya. Lahat ng dinaraanan mo pagsubok, dadaanan din niya. Higit sa lahat, pinagtagumpayan niya ito. Lumapit tayo sa Kanya. Alam niya ang sagot. Kanyang dinahanan ang buhay sa mundo, at Kanyang nadama damdamin ko. Ang pagkatao ko, naunawaan niya
Your conference recording has stopped. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin ang aming buhay. Ang aming mga labi magpupuri sa iyong pangalan. Mga kapatid, alam niyo kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, gustong-gusto niya ito. Kapag itinataas natin ang ating mga kamay, kapag tayo umaawit ng papuri sa Kanya, sa Kanyang banal na pangalan, gustong-gusto niya ito at sa Kanyang mga mata, kay inang pagmasdan. Tayo'y ginawa ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Tayo'y Kanyang binuhay para magbigay puri sa Kanyang pangalan. At ito ang panahon, mga kapatid. Ito ang panahon para ialay natin sa Kanya ang ating papuri, pagsamba, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Tayo na. Itaas natin ang ating mga kamay at purihin siya. Kung ika'y kumakaway at ika'y nagpupuri sa akin, ako'y nalulubog sa iyong handog. Ang iyong papuri kay
tanghaing banal, papuri sa'yo. Diyos, ako'y hayaan mo, ialay ang sarili ko. Bilang aking pagsamba sa pangalan mo. Gawin nating panalangin ito. Diyos, ako'y hayaan mo. O Diyos, hayaan mo. Naialay namin sa'yo. Nais ang haring banal, papuri sa'yo. Ang haring banal na nagpupuri sa'yo. Diyos, ako'y hayaan mo, ialay ang sarili ko. Tanggapin mo ang aming buhay, O Diyos. Bilang aking pagsamba sa pangalan mo. Hallelujah. Mahal ka namin, higit sa lahat. Higit sa lahat, ay mahal kita. O Jesucristo, higit sa lahat. Higit sa lahat, ay mahal kita. Ay mahal kita. O Jesucristo, higit sa lahat. Minsan pa, ulitin natin at awitin sa Kanya. Higit sa lahat, ay mahal kita. Ay mahal kita. O Jesucristo, higit sa lahat. Higit sa yaman. Higit sa yaman. Hallelujah. Buhay kong tangan. O Jesucristo, higit sa lahat. Sa mundong ito'y wala namang katulad ng pag-ibig mo. At sa araw na makita ka, sasabihin ko sa'yo. Higit sa lahat, higit sa lahat, ay mahal kita. O Jesucristo, higit sa lahat. Higit sa yaman. Higit sa yaman. Buhay kong tangan. O Jesucristo, higit sa lahat. Ulitin natin muli. Higit sa lahat, mahal kita, Jesus. Ay mahal kita. O Jesucristo, higit sa lahat. Higit sa aking yaman, Jesus. Mahal kita. Higit sa yaman. Higit sa buhay kong tangan. Mahal kita. Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang bahagi na magpapahayag tayo ng banal na salita ng ating Panginoon. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ay, mahal na Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito na muli niyo po kaming dinala upang magkatipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line na ito.
Diyos Ama, kaoni po ay basbasan niyo lahat ng dadalo sa gabing ito. Higit sa lahat ay basbasan mo po si Pastor Noel at ang kanyang pagbabahagi ng inyong mga salita. Pagkalooban niyo po kami ng malinis na puso, bukas na kaisipan, at malinaw na pandinig upang maunawaan namin ang lahat ng inyong magandang balita sa gabing ito. Magandang balita ng kaligtasan. Salamat po. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoong Ama. At ito po ay sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, Diyos namin at tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Pastor Noel. Magandang gabi po, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Hallelujah. Tayo po ay dadako sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagpaumanhin po at ako ay medyo masama po ang pakiramdam. Tuloy po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dito po sa aklat po ng Kolosas, sa 2 kabanata, dito po sa talatang 6 at 7, ay binabanggit po rito ni Apostol Pablo ang isang napakahalagang paksain patungkol sa ating lakad Kristiyano. Dito po ay kanya pong isinasaad ang tema ng pagpapatuloy ng ating lakad kay Kristo. Pagpapatuloy ng ating lakad kay Kristo. Nung una pong binahagi po natin ito ay tinignan po natin yung salitang nangauugat. Ito po ay patungkol sa ating direksyon patungo kay Kristo. Ito po ay patungkol din sa ating paglalim. Lumalim tayo kay Kristo at patungkol din po ito sa ating pananatili kay Kristo. Yung po ang ibig sabihin ng tayo po ay mag-ugat. Ikalawa, ay tinignan po natin yung magsitibay. Na tayo po ay, kung nais po nating lumago, Panginoon, ay hindi lamang tayo dapat maitanim, kung hindi tayo po ay dapat tumibay. Ano po? Tayo po ay dapat lumago. At sa ating pong pagkakatanim, mga kapatid, ay tayo ay dapat tumayo sa ating pong Panginoon. At ito ay patungkol sa ating pong patuloy na pagbabalik doon sa mensahe na ating pong tinanggap na walang iba kundi si Jesus ang Panginoon. At ikalawa, ay hindi lamang po natin babalikan ang mensahe na yon o sasariwain, kinakailangan ay ating pong ipaalala sa ating mga sarili na ang Panginoon na ating tinanggap ay ating Panginoon. Ano po? At ito po ay may kinalaman sa ating personal na pakikipagrelasyon kay Kristo at dapat ito ay ilakad natin sa araw-araw ang personal na relasyon po na ito. At ikatlo ay ang ating pong pagtayo sa ating pong Panginoon ay may kinalaman doon sa palagian po nating ilagak ang ating pag-asa kay Kristo bilang Panginoon na nananampalataya na siya ang sa atin ay magpapalago. Sa gabi pong ito ay tutunghayan po natin ang ikatlong bahagi ng mensaheng ito. Ito po ay patungkol doon sa pagiging matibay sa ating pananampalataya. Pagiging matibay sa ating pananampalataya. Tapos na po tayo dun sa mga gugat tayo, mga tayo tayo, at sa gabi pong ito tayo po ay mga tibay sa ating pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na magsitibay tayo sa ating pananampalataya? Kung nais po nating magpatuloy sa ating paglakad sa ating Panginoon, ay dapat tayo po ay magsitibay sa ating pananampalataya. Ang ibig po sabihin nito ay habang tayo po ay lumalakad kasama ni Kristo, ay lalong nabubuo ang ating katiyakan kay Kristo. Lalo pong
lumalakas. Lalo po tayong sinasangkapan ng kalakasan ng Diyos na patuloy pong mabuo, patuloy tumibay ang ating pananampalataya o pagkakatiwala kay Kristo. At ito po ay napakahalaga sapagkat hindi lamang po tayo tinawag mula sa kaluwalhatian, binabago mula sa kaluwalhatian patungo sa mas mataas na kaluwalhatian. Kung hindi, ang ating pong buhay bilang mga mananampalataya ay mula sa isang antas ng pananampalataya patungo rin sa mas mataas na antas ng pananampalataya. At ito nga ang nais po ng ating Panginoon na habang tumatagal tayo sa pananatili kay Kristo ay lalo nagsisitibay ang ating pananalig sa Kanya. Lalo tayong hindi natitinag. At ano po ang mga bagay na dapat mabigyan ng katuparan sa buhay ng Kristiyano upang ang ating mga pananampalataya ay lalo pong tumibay habang tumatagal ang panahon na ating pong inilalakad ang lakad Kristiyano. Una, dito po sa Kolosas sa unang kabanata, sa talatang 9, ang sabi po ng salita ng Diyos, dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Ito po ang sabi po ni Apostol Pablo. Sa madaling sabi, ang ibig po niya sabihin ito ay patuloy tayong mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Tayo po ay patuloy na mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Ito ang unang bagay na kinakailangang magkaroon ng katuparan sa buhay ng Kristiyano kung nais niya na lalong tumibay, na lalong mabuo ang kanyang pananalig sa Diyos. Kinakailangan siyang mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng mapuspos? At ano po itong kaalaman ng kalooban ng Diyos? Ito po ay hindi lang patungkol sa kaalaman patungkol sa impormasyon o ito po mababaw na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay patungkol sa malalim na ating pong pagbatid, malalim na pagsasaliksik ng kalooban ng Diyos sa Kanya pong salita. Hindi lamang po natin dapat basahin, kundi ating pong dapat na unawain. Laliman po natin ang pagkakaunawa sa kalooban ng ating Panginoon. Ang ibig po sabihin yan, kapatid, ay merong personal na responsibilidad na iniaatang ang Diyos sa ating pong mga buhay bilang mga Kristiyano, na tayo po ay kinakailangang mag-aral ng kanyang salita. Hanapin ang kanyang muka. Saliksikin ang kanyang puso. At tunay na pag-aralan po natin ang kanyang salita. Mula po sa aklat ng Henesis, sa aklat po ng Pahayag. At dito po ay sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay gagabayan po tayo ng Espiritu ng Diyos at lalo po niyang ihahayag sa atin ng maliwanag ang kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. At ito po ay napakahalaga sapagkat habang tayo po ay nag-aaral na may mapagpakumbabang puso sa harapan ng ating Panginoon, ay lalo pong pinagtitibay ng Diyos ang ating pananampalataya. Sabi nga po ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo o salita ng Diyos. At sa pamamagitan po ng ating pong masusi at seryosong pag-aaral ng kalooban ng Panginoon, ay dito niya tayo bibigyan ng pananampalatayang buo
Kristo. At ito po ay ating pong dapat maunawaan sapagkat marami pong mga maling katuruan na lumalabas ngayon. Ang simbahan, This conference is being recorded. ang ating pong ang katawan ni Kristo dito po sa Colossa ay dumaranas po ng isa pong malaking pag-atake galing sa kaaway dahil maraming maling katuruan ang pinalalaganap dito. Nandiyan na itinuturo na kinakailangan ikaw ay sumamba sa mga espiritu o sa mga anghel at upang sila po ay mapayapa mo, kailangan payapain mo ang mga espiritu dahil ang sabi doon ng mga maling mga bulaang mga tagapagturo ay meron daw kapangyarihan ang masasamang espiritu na alisin o tanggalin sa iyo ang iyong kaligtasan. Yan ang kanilang tinuturo diyan sa Colossa. At kaya sumulat si Apostol Pablo ay upang ipaalala sa mga taga-Colosas na ang kanilang pagkakatiwala dapat ay magsilago at magsitibay kay Kristo sapagkat hindi kailanman maaring alisin o tanggalin ng anumang masamang espiritu ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Kaya nga po ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Colosas ay sila po, pinapanalangin po niya kasama po sa mga mananampalataya na sila ay mga puspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. At ito pong salitang kaalaman ay hindi lamang nga po tungkol sa ating pag-aaral, kung hindi ay patungkol sa pagyakap ng ating puso doon sa kalooban ni Kristo. Dahil bagamat mapag-aralan mo man ang kalooban ng Diyos, ngunit hindi mo ito niyakap, ay hindi rin ito tunay na kaalaman. Ito ay impormasyon lamang na nasa isip mo. Kaya kung nais natin maging mabuo ang ating pananampalataya at tumibay, ay kinakailangan lakipan natin ng puso ang ating pag-aaral. At ang puso, ito yung bahagi ng kaluluwa ng tao na yumayakap doon sa salita, sa kalooban ng ating pong Panginoon. At ikatlo, hindi lamang natin yayakapin sa pamamagitan ng puso ang kalooban ng Diyos, kailangan ito ay maging pamumuhay ng bawat Kristiyano. Upang sa ating pamumuhay ay dito natin ihahayag ang ating pong pananampalataya. At kapag ito ay naganap sa buhay ng Kristiyano, nagkaroon ng kaganapan, nag-aral, niyakap, at inilakad ang kalooban ng Diyos, ay ito ay hahantong sa isang matibay na pananampalataya. Kaya yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na tayo ay mga puspos. Hindi lamang mapuno, kundi mga puspos. Ang ibig sabihin, pamahalaan ng kalooban ng Diyos ang ating mga buhay. Hindi lang natin dapat alamin, kundi paghariin ang kalooban ng Diyos. At kapag ang kalooban ng Diyos, ang kanyang salita, ang siyang namahala sa ating buhay, ay dadalhin po tayo nito doon sa isang paglakad na ang pananampalataya ay lalong papatibay, papalakas ng papalakas, at papabuo ng papabuo kay Kristo. Yan. Yun po ang una. Ang ikalawa ay patungkol po ito sa ating pong pamamalagi. Yung una ay patungkol sa ating pong pagiging puspos. Kaya nga po ang utos po doon ay mga puspos tayo. Dito naman
niya. So, yeah. Pastor Noel. Welcome back, Pastor Noel. Naputol po tayo. Anyway, tutuloy po natin, Pastor Marina. Dito po sa Colosas, unang kabanata, talatang 23, ay pinagdiriinan po dito ni Apostol Pablo na kung nais po natin na tayo po ay lalong tumibay sa ating pananalig o pananampalataya kay Kristo, ay dapat tayo ay mamalagi saan? Sa pag-asa sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, tutukan natin. Tutukan ng ating mga isip at puso ang pag-asa sa Ebanghelyo. At ang pag-asa ay may kinalaman doon sa ating pong kalagayan na ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating ng kinabukasan. Ito po ay may kinalaman doon sa kalagayang ating pong makakamit, pag-asa sa Ebanghelyo. Na ang sabi po ng salita ng Diyos, na si Jesus ang pag-asa natin sa kalwalhatian. Ayun po ang sinabi sa talatang 27. Ang sabi rito na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian. At dapat itutok natin ang ating isipan doon na merong napaka-maluwalhating layunin at plano ang Diyos na ang kanyang mabuting gawain na sinimulan sa atin ay kanyang tatapusin. At dadalhin niya tayo sa kalagayang tayo po ay hindi talunan, kundi tayo po ay makarating doon sa kalwalhatian na kaniyang inihanda para po sa atin, mga kapatid. At ang pag-asa natin sa kalwalhatian ay walang iba kundi si Kristo. At dito nga, tayo dapat manatili. Tutukan natin si Kristo. Mamalagi tayo sa Kanya. At ito po ay may pagsasalarawan ng pananatili doon sa daan na iyong nilalakaran sapagkat yung daan na ito ay tama ang patutunguhan. Ang ibig po sabihin, huwag kang lilipat ng kalsada. Huwag kang pupunta sa kaliwa o pupunta sa kanan. Huwag kang liliko kung hindi ikaw ay dumiretso lang. Dahil yung daan kung saan kanilagay ng Diyos ay tama ang patutunguhan niyan. Para po bang nung hinati ng Panginoon ng dagat na pula, ang mga Israelita ay nagsitawid doon sa kalagitnaan ng dagat na yon, ng hinati ng Diyos, at sila ay nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sila ay makarating sa pinakadulo, hanggang sa makatawid sila. Iyon ang pagsasalarawan nitong nababaon, matitibay, at di makilos. Hindi tayo lilipat. Hindi tayo lilipat ng pagtutuon. Hindi natin aalisin ang ating mga paningin na ito ay dapat manatiling nakatutok kay Kristo. Kung baga, sa isang barko, ay bagamat mayroon pong malalakas na alon, malalakas na hangin, at tunay na umaagos ang mga alon ng dagat, ay nakaangkla siya sa ilalim. Meron siyang sinepete o yung angkla na tinatawag na kahit na anong lakas ang hangin at anong hampas sa kanya ng alon ay nananatili siyang nababaon at matibay at hindi nakikilos. At kung titingnan po ninyo, yung angkla, hindi po nakikita ng mata yun. Nasa ilalim po ng dagat yun. Ang madalas nating makita ay yung mga pagsubok sa buhay, yung mga pag-atake ng kaaway, yung mga kahirapan na nararanasan natin. Pero, huwag tayong makikilos. Ang ibig sabihin, iangkla mo ang iyong kaluluwa kay Kristo.
doon mo sa kanya itapon yung angkla mo upang ikaw ay hindi makilos. Ano? Kaya nga po, nung si Pedro, kaya nga nakalakad si Pedro sa ibabaw ng dagat, ay dahil sa nakatuon siya kay Kristo. At patungo siya kay Kristo. Si Kristo, sa oras na yon, ay ang naging pag-asa sa Ebanghelyo ni Pedro. Siya yung naging pag-asa sa kaluwalhatian ni Pedro. Kaya siya ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. At nung si Pedro ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, dahil si Kristo ang kanyang pag-asa, hindi siya nakikilos. Siya ay nananatiling matibay. At siya ay tunay na nababaon. Ibig sabihin, hindi niya alintana ang anumang nangyayari sa paligid niya. Bagamat, totoo na may bagyo, totoong madilim, totoong may hangin, totoong malakas ang alon. Ngunit, siya po ay nananatili doon sa mas mataas na antas ng katotohanan. Ang Ebanghelyo, walang iba kundi si Kristo. Nakatuon siya kay Kristo. Kaya siya ay hindi magalaw. Siya ay hindi nahahawakan ng kanyang sitwasyon. Subalit nung inalis niya ang kanyang mga paningin kay Kristo, inalis niya ang kanyang mga mata kay Kristo, ano nangyari kay Pedro? Siya ay lumubog. Kaya ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung nais nating mas lalong magsitibay, mas lalong mabuo, at mas lalong maging malakas at lumago ang ating mga pananalig o pananampalataya kay Jesus, dapat ay tayo po ay mamalagi sa pag-asa sa Ebanghelyo, mga kapatid. Ikatlo ay dito po tayo magtatapos, mga kapatid, at ito po ay merong kinalaman sa pang-araw-araw po nating mga pakikipaglaban sa buhay. At ang pakikipaglaban po na ito ay hindi po sa labas, kundi po nangyayari sa ating loob. At kung ang unang paraan upang patuloy na mabuo, lumago, lumakas ang ating pananampalataya ay tayo mga puspos, at ang ikalawa naman ay tayo po ay mga magsipanatili o tayo ay mamalagi. Ito po ang paghihis ng bagong pagkatao. Ang sabi po dito sa Colossus 3, sa talatang 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Hello? Naywara ka ada. Pakikiapid, karumihan, masamang kita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi po ng talatang 8, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa iyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawang niyaong lumalang sa kanya. Ito po ang ikatlo. Patuloy tayong mangagbihis ng bagong pagkatao. Kung nais nating tumibay ang ating pananampalataya, kung nais tayong lumago sa pananampalataya, patuloy na hubarin ang lumang pagkatao at patuloy nating isuot ang bagong pagkatao. Ano ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Nung tayo po ay hindi paligtas, wala tayong kapangyarihang bihisan ng bagong pagkatao ang ating sarili dahil wala tayo nun. Wala tayong bagong puso, wala tayong bagong espiritu, at wala ang Espiritu Santo sa atin. Sa totoo lang, ay ang nais nating laging suot ay ang lumang pagkatao. Doon tayo lumalakad sa kasalanan, sa mga pita ng laman. So, balik ngayon na tayo po ay mga Kristiyano na, binigyan na tayo ng bagong pagkatao ng Diyos, ay magagawa na nating magbihis ng bagong pagkatao. Magagawa na natin na tayo po ay magpalit ng pag-iisip.
at sumang-ayon magpasakop sa kalooban ng Diyos at magpatianod sa Espiritu ng Panginoon. Kung baga, sinasabi ni Apostol Pablo, huwag na ninyong isuot yung lumang buhay. Ang bagong buhay ang inyong isuot. Iwanan ninyo ang lumang lakad, ang bagong lakad na, ang gawin ninyong pinakalakad ngayon. At paano po ito mangyayari? Mga kapatid, dalawang salita. Pagsisisi at pananampalataya. Kung tinatalikuran po natin ang ating sariling buhay, pag-iisip, plano, kaparaanan, kalakasan, tinatalikuran po natin ang pamumuhay, pamamahala sa sariling buhay, ibig sabihin po niyan, hinuhubad natin ang lumang pagkatao. At kung tayo naman po ay nagpapatian sa kalooban ng Diyos, nagpapasakop sa kanyang kaisipan at niyayakap natin si Kristo bilang ating pag-asa, bilang tanging inaasahan po natin, bilang tanging Panginoon ng ating buhay, ang ibig sabihin po niyan ay isinusuot natin ang bagong pagkatao. At kapag lagi po tayong naghubad ng lumang pagkatao at isinusuot natin ang bagong pagkatao, kapatid, titibay ang ating pananalig. Kaya nga naman po sa usapang praktikal, madali tayong masaktan, madali tayong mag-give up, madali tayong sumuko, madali tayong mapikon, madali tayong magalit, madali tayong mahulog sa kasalanan, ay dahil sa lumalakad tayo sa lumang pagkatao. Madali tayong matakot, madali tayong mag-alinlangan, madali tayong sumuko, madali tayong malungkot. Dahil kapag lumakad tayo sa lumang pagkatao, walang kapangyarihan doon. Ngunit kung tayo ay lalakad sa bagong pagkatao, nandoon ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga po tandaan natin ang tatlong bagay na to. Kung nais nating magsitibay sa ating pananampalataya, sa ating pong patuloy na paglalakad kay Kristo, ay una, mga puspos tayo ng kaalaman ng Diyos. Ikalawa, tayo po ay tunay na manatili. Tayo po ay mamalagi sa pag-asa kay Kristo. At ikatlo, patuloy po tayong mangagbihis ng bagong pagkatao. Yun lamang po at pagpalain po kayo ng Panginoon sa gabing ito. Amen. Salamat, Pastor Noel. Salamat, Sister Marina, Pastora. Salamat po. Okay. Sa Panginoon. Hallelujah. Pakinggan nyo ang ating section ito at nawa ay isinulat ninyo. This service is provided by Free. Access code accepted. There are 4 participants in this conference. This conference is being recorded. Please announce yourself. Sino po ang may prayer request sa gabing ito? Magandang gabi po, Pastor Marina. Oh, hi, Sister Lai.
Naghihiling po ng panalangin yung may-ari po ng bahay na tinitiran ko. Pagdasal daw po natin sila na makapaglakbay ng ligtas at mapayapa patungong India. Salamat po. Buong pamilya po. Thank you. Buong pamilya. Ain family. Aha. Amen. Ain family. A-I-N family. A-I-N. Ain's family. Okay. Thank you. You're welcome. Sister Claire, can you pray for the In family for traveling mercy to India? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel. Lord, we pray that as we first receive you, Lord God, let us continue in our walk with you, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that you would continue to deepen our faith and trust and believe in you, Lord God. That, Lord, you know, Lord God, everything, Lord God. Help us to wear not the old self or the old man, but put on the new man that we've received from you, Lord God. Lord, thank you tonight. We lift up this prayer line. We lift up all the silent listeners. We thank you, Lord, for the radio broadcast. We thank you for our leaders, Bishop Mel, Pastor Marina, and Evangelist Mike of Consuming Fire Radio Ministries. Lord, we thank you, Lord God, for what you're doing on this prayer line, Lord God. We pray for Sister Lila's prayer request for traveling mercy for the Ain family, and Lord, we also pray for salvation of the entire household, Lord God, that, Lord, this family would come to know you as their Lord and Savior, Lord God. Their friends, their families, their neighbors, their co-workers, Lord God, that they may come to know you, Lord Jesus. And we also pray for the Philippines, Lord God, that the Filipino people will come to know you as their Lord and Savior, Lord. That, Lord, you would reach out to our friends, our families, our co-workers, our neighbors, and all the people we know, that they may come to know you, Lord Jesus. Lord, tonight, Lord God, we want to lift up, Lord, our nation of the Philippines, Lord God. That, Lord, as we lift up our nation to you, Lord God, that, Lord, you would bring salvation, you would bring healing to our land, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that the Filipino people will come to know that there's a God that loves and cares for them, Lord God. We lift up our nation to you, our leaders, Lord God, both spiritual and secular leaders, that, Lord, they would come to know you, Lord, and, Lord, you would give them wisdom to rule and govern our nation, Lord God. Lord, you said righteousness exalteth our nation, Lord God, and we pray for the Philippines and America and every nation, Lord God, that as they turn to you, Lord God, you will bring favor, healing, and prosperity to their lands, Lord God. As we seek you first, Lord God, everything else will be added unto us, Lord. Thank you, Lord, for tonight, Lord God. And we pray, Lord God, that as the prayer intercessors intercede for your people tonight, Lord God, that you would hear and answer the requests, the cries, and the needs of your people. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Brother Rico, kumusta ka na? Mabuti po, Pastora. Magandang gabi po. Anong balita sa mga prayer requests? Ay, okay naman po, Pastora. May prayer request uli ako, Pastora.
Okay. Yung anak kong si Ellen kukuha ng nursing exam yung NCLEX. NCLEX? Aha. Pakipag-pray na po. Anak mo to? Apo. Okay. Sister Lai, maaaring pakilift up yung anak ni Brother Rico na mag-e-examine NCLEX. Ano ang pangalan niya? Ellen. Ellen. Oho. Okay. Okay. Kanta ho tayo ng Abide With Me. Sandali. Okay. Abide with me, fast, full, still, eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless abide with me. We need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself our guide can and stay can be through cloud and sunshine, abide with me. Oh God, I love you. O mahal na Panginoon, Diyos Ama, kami po ay muling naninikluhod sa inyo sa gabing ito upang itaas po ang aming kapatid na si Ellen na siya po ay kukuha ng NCLEX exam para sa nursing. O mahal na Panginoon, kaawaan mo po siya, pagkalooban niyo po siya ng malinaw na pagkaalala o remembrance sa lahat ng kanyang mga pinag-aaralan, kinakabisa, at matandaan po sana niyang lahat ang lahat ng bagay na ito at naway maging magaan ang kanyang pagkuha ng exam. Mahal na Diyos, siya po ay pagkalooban niyo ng kasiglahan ng katawan habang kumukuha ng eksamen, Panginoon, at katatagan ng kalooban. At alisin niyo po sana ang takot sa kanyang puso at isip, Panginoon, kundi bagkus ay palakasin niyo po ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo na siya po ay makakapasa sapagkat kayo po ang nangunguna sa exam na ito, Panginoon. Ituturo niyo po sa kanya, kaawaan niyo po siya, ituro niyo po sa kanya ang mga tamang kasagutan at wag po sana siyang magkaroon ng pag-aalinlangan sa mga tanong na kanyang masasagupa sa examen na ito, Panginoon. Kalakasan ng Panginoon ng kalooban, Lord, at pagtitiwala at buong taimtim at buong pag-asa ay sa inyo po lamang, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus ay aming hinihiling ang kahilingan na ito para kay Sister Ellen. Salamat po, mahal na Ama. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. 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 Salamat, Sister Laila. God Salamat, bless Brother po. Rico. God bless Brother Rico. Yeah. Nawa ay may praise report, okay? God bless you. Ate Chip? Hello, Yeah, Ate Chip. Pasilina. Okay. Naririnig niyo ako? Oo. Okay, kasi kanina pa putol-putol. Okay. Oo, putol-putol. Ewan ko. Kasi hindi nakasaksak yung cellphone ko. Inano ko pa yun. Okay. At saka nag-pray kami sa Times Square. Ako, very proud. Nandun ka ba sa linya? Wala. Ano ang naandun ngayon? Ay, ito ang mga prayer na urgent. Prayer and fasting.
Ang sabi ni Pastor Carter, the United Nations has reported that yung ISIS are what you call this? Are offering children. Yeah, killing babies. I don't know, something like that. Nasa TV, they're killing children. Yung maliliit pa. Oo. Tapos, ewan ko kung offering or work of the devil in our office, so hindi ko maalam kung sa mga ano nila. Pagkatapos yon at saka yung wisdom from the wisdom of President Obama, how to deal with these issues, and the hearts of people in the U.S. to come back to God. At saka, di ba merong kinidnap na Christian na US doon sa ISIS? Yeah. Yun, pinapray din. Kasi sabi nila, patay na. Pero yung iba, sabi, buhay pa. We don't know. Yeah. Yan ang mga immediate needs. Pinag-pray niya totally talaga si President Obama for wisdom and all the government officials and all the people to turn and pray. Maraming talagang global issues na yung killing the babies. The children. So we just have to pray about it. That's also our concerns. And also for all our, because there were so many testimonies that we prayed in the prayer meeting for jobs, and the following day, they have a job right away. So Pastor Carter said, if we believe that we can move mountains, God will do it. It has to be prayer of faith. Sabi ng ganun. So that's our prayer request, that hearts of people in this hour, as there is a strong forces of darkness that is happening around us, that hearts of people in America will come back to God. Praise God. So that's my prayer request, and also the seniors in the senior citizen, the residents in the nursing home, and our families, our children, because now the enemy are really the focus are the children and the young people, So many young people are like, because of uncertainty and fear of the future, nobody wants to get married. Everybody wants to be like, because of so many uncertainties. So we just pray. Amen. We have to go on our knees. Hallelujah. So we'll pray for wisdom for our pastors, because if the people are attacked by the enemy, what more are the ministers and pastors? Right. This is really a warfare between God and evil, between between God and the devil, because it's really different times now. So the Lord is coming soon, because so many things are happening beyond our comprehension, The things that we don't think 10 years ago, now it's that the wicked things that we don't think that will happen 10 years ago, now it's happening, Amen. So So we have to lift up everybody, especially our nation. Yeah. Okay, so go ahead, Sister. We'll pray. Do you want me to pray? Go ahead, Sister Chit, and then we will pray also. Oh, Father in heaven, we thank you, Lord, that we can come to you and pray in faith, Lord Jesus.
Thank you, Lord, oh God, that, Lord, you rebirth in this nation the spirit of prayer. So many among the churches, oh God. Oh Lord, we will not stop praying, Lord God, but you will turn the hearts of people to you as we pray. Because even the laws, if they are not according to your word and that are approved, if hearts are changed, if they will receive you if people will receive you as their Lord and Savior, they will be the one who will change their hearts. So, Lord, let there be revival in this country, Lord. Father, I pray, oh God, for the head of our nation, Lord. I pray for wisdom for those who govern, oh God, and make laws, for God. I pray that you give them godly counsel, my God. I pray that you give them godly advisor, oh God. I pray, Father, oh God, that you will reveal yourself, oh God, on those, oh Lord, people and authority, Lord, that they will know that it's you who is the ultimate power, oh God, that it's not man but you, Lord Jesus. Father, I lift up to you the forces of evil that is happening right now. In the Middle East, we don't know what is that, Lord, but you know, Lord God. You are in control of everything, Lord God. When, oh God, Lord Jesus, there's so much work of darkness, Lord. You come down like what you did in Sodom and Gomorrah, Lord God. You come down, Lord God, and push back the work of darkness, Lord. Father, do it once again, Lord God. Oh God, Lord, reveal yourself to the people who does not know you and who are brainwashed, oh God. Oh Lord, push back the work of darkness. Push back the spirit of murder among the young people, among the children, Lord, wherever they are throughout the world. My God, my Lord, Father, let your power, oh God, oh Lord Jesus, push back the work of darkness, that it will stop and your righteousness will prevail, oh God. That people, oh God, who does not know you, oh God, and does not know like what the prayer of Jesus on the cross, forgive them for they don't know what they're doing. Do it, Lord, my God. You are the man in white when you appear in the Middle East, Lord God. So many people are quoting there is a man of white. Father, a man dressed in white. Lord Jesus, you can do it, Lord, because you are in control of everything. You hold up the earth in your hand, and the earth is yours and everything that is in it. You created us, and you can change things, Lord God. So we come before you, Lord God, and seek you and praise you and pray unto you, oh God. Do something, do a miracle, oh God, that your name will be glorified and magnified in this hour. Oh God, Lord, let there be a breakthrough and bring revival once again. Bring the hearts of America to you once again like it is started before, my God. Oh Lord, let hard hearts melt, let repentance, oh God, come. Oh God, oh change the hearts of people, oh God, Lord God. Father, I pray for every minister, every pastor, oh God, in this hour, that they will be continuously on fire for you, that they will have spiritual boldness to share the gospel when it needs be, Lord God, as prompted by the Holy Spirit. My God, let all our brothers and sisters, Lord God, be not lukewarm, oh God, but be on fire for you, Lord Jesus. This is the hour, oh God, that we seek you with all our hearts. Father, do a miracle at this hour. Push back the work of darkness even in this nation. So many crimes, Lord God. Push back, oh God, oh Lord Jesus. Father, Almighty God, oh Lord, let your hand be once again in this nation, my God. I pray for every family in this prayer line. I pray, God, that you bless this family. You protect our children from the evil one, from the work of darkness. Bring their hearts to you, Lord, oh God. Let them meditate on your word day and night, my God, oh Lord Jesus. Bless the work of the hands of our children, Lord, that they will know that it's your hand that is upon their life, oh God.
Give them a hope and a future. Turn the hearts of the young people to you, Lord, and raise up an army of prayer intercessors among young people, my God, oh Lord. And I thank you, Lord God. You are a good God. You are a loving God. You are a mighty God. Thank you for your word tonight. Thank you, Lord God, for all the intercessors that you have called tonight. Thank you, Lord, for all the people that you have used mightily in this prayer line. Bless them. Bless them, oh God, oh Lord. Provide for their needs, my God, oh Lord. Father, I pray that you meet, oh God, each family in this prayer line at the point of their need, oh God. Do a miracle. Those who are oppressed and depressed, release them, Lord, and bring them freedom and liberty to worship you, my God. Lord, those who are sick, touch them, God. Give them healing. Oh God, you are faithful and true to heal even cancer. I have heard it in the prayer line tonight that you have healed, oh God, those with cancers, oh God, and let them get testimony to glorify your name, that many, many souls will come and be saved, oh God. Oh Lord, Father, thank you so much for your presence in this prayer line. I lift up to you, Pastor Mal and Pastor Maria, Lord. Father, give them strength and good heart and provide for the family's needs, oh God. Oh Lord, let the glorious tabernacle be a burning light that will shine and touch lives of people, oh God. Grow, oh Lord, oh God, the hearts of people to this church, oh God, my God. Father, oh God, I just give them to you, Lord. Thank you for their faithfulness and obeying you. Bless them, oh God. Provide for their needs. Give them good heart and strength. Protect them from the attacks of the enemy, Lord, and even all families that are represented in this prayer line. Preserve us and protect us and give us godly wisdom. And Lord, we entrust your lives, knowing, oh God, that you are our God who is in control of everything. You are the God who provides for our needs. You are the God who will protect us in this hour of our Lord danger, my God. Father, your name, oh God, will be exalted and glorified through each one's life in this prayer line and make us a blessing. Thank you so much for what you have done. Thank you for the many, many answered prayers in this prayer line. Thank you for the many jobs that you have opened and give to my brothers and sisters, Lord. Thank you for your progression, Lord God. Father, we love you, we honor you, we exalt your name, we glorify your name, and we bless you. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Sister Chief. Sister Grace, continue. Heavenly Father, we lift up Sister Cheat's prayer request that, Lord, you would protect those babies, those young children that ISIS is killing, Lord God. Lord, we pray for your protection over them, Lord. Keep them from the evil one, Lord God. Lord, we also pray for wisdom for President Obama to make the right decisions, the right choices for our nation, Lord God. And Lord, we also pray for his salvation, that he may come to know you, Lord Jesus. Lord, we pray for the forces of darkness, that, Lord, you would push back the forces of darkness, Lord God. And we pray that your light would shine, Lord God, that, Lord, you would let your peace, your power overthrow any darkness in this world, Lord God, that, Lord, you would be victorious and reign over that darkness, Lord God. Lord, we pray for the young people and the children, Lord God, that, Lord, let their lives be a testimony, a witness of what you've done for them, Lord God, how you've saved them, how you've set them free, Lord God, how you've turned their lives around, Lord. And Lord, let their lives be used for your glory and for your honor, Lord God, that, Lord, people would see the difference that you make in the lives of your people, Lord God. And Lord, for these young people who don't want to be married, Lord, let them wait upon you, Lord God.
For you said that it's not good that man should be alone, and you have a helpmeet for them, Lord God. And Lord, that they would leave their father and mother and shall cleave unto each other, Lord, and be one flesh, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, that, Lord, for these relationships, Lord, that they would be pure, Lord, and holy, and let them save themselves for the person they love, Lord God. That, Lord, let them be pure, Lord God, for their husbands and wives if they can, Lord God. Lord, let there not be fornication or adultery in these relationships, Lord God. But Lord, let it be solely for their own husbands and own wives, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, that, Lord, you would restore marriages, Lord God. Restore broken relationships. Lord, what the devil meant for evil, Lord God, turn it around for good, Lord God. Restore love, compassion, forgiveness. Lord, everything that the devil has taken away from the families, Lord God. We pray for restoration of relationships between parent and children, husbands and wives, even, Lord, friends and family or other people, Lord God, which relationships were broken or torn apart, Lord God. Restore them back, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, that there's healing in your name, Lord God. That, Lord, through your blood, Jesus, we plead the blood of Jesus over the families, Lord God, over relationships, Lord God. That, Lord, you would heal and make them whole, Lord God. And, Lord, we pray, Lord God, that people would come to know, Lord God, that they are precious in your sight, Lord God. No failure or anything they've done will separate you from loving them, Lord God. And, Lord, you see each person as precious, Lord God. You see each person as important, of value in your eyes, Lord God. Let people come to know that there is a God that loves and cares for each one of them, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that those who still are far off from you, Lord God, will come to know you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Who else is on the prayer line? Sister Connie. Yes. Yeah, we are praying for what Pastor Carter was saying in today's prayer in Times Square Church, the killing of the children by the ISIS and the hearts of people to go back to God. We are also praying for ministers, seniors, and all those in authority, and also the forces of evil, that they'll be stopped. Hallelujah. Amen. Just pick one of those. Hallelujah. Pastor Marina, this is Sister Connie. I'm on the bus. I'm traveling home. Oh, sorry. Okay, so you cannot pray on the bus, so we'll go ahead. Okay, Sister Connie. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Sister Lai, can you pray for one of this? Or maybe the seniors. Tungkol sa mga seniors. Okay. Yeah, at saka yung hearts of people to go back to the Lord. I mean, okay. Hearts of people to go back to the Lord. Opo. Hallelujah. Ay, mahal na Panginoong Diyos, Ama, kami po ay mamakaawa sa inyo sa gabing ito na
pagkalooban niyo po ng kapayapaan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, ang lahat po ng mga may katandaan, Panginoon, sa bawat pamilya, ng mga nakikinig sa prayer line na ito, sampu ng lahat ng miyembro ng pamilya, at sa lahat po ng aming mga tinutulungan na mga matatanda, gayon din po naman ang lahat ng mga matatanda na nasa ospital at kani-kanyang mga tahanan. Higit po sa lahat, Panginoon, ay pagkalooban niyo po sila ng kasiglahan ng pangangatawan at panibagong pag-asa sa bawat umaga na paggising nila sa kanilang buhay, Panginoon. Kalakasan po ng kanilang mga tuhod sa kanilang paglakad, ang mga matatanda na may operasyon, Panginoon, sa paglamig na ito ay wag po sana nilang maramdaman ang kirot ng kanilang naging operasyon, Panginoon. Ang paulit-ulit na pagsakit ng mga kalamnan ng mga ulo, higit sa lahat, Panginoon, iligtas mo po sila sa pagkakaroon ng lagnat o flu. At mahal na Diyos, sila po ay balutin ninyo ng inyong pagmamahal at maramdaman po sana nila kahit na sila ay matanda na, sila po ay hindi pinapabayaan sapagkat unang-una kayo po ang nagkakalinga sa kanila. At kami pong mga tagapag-alaga ng mga matatanda, ang kanila pong mga mahal sa buhay, kami po ay isa lamang sa inyong mga instrumento ng inyong pagmamahal sa mga taong ito na matatanda na, Panginoon. Ay, kami po ay nananalangin din na ang bawat puso po ng mga tao na nalalayo sa inyo, Panginoon, nawa ay manumbalik po ang kanilang pag-ibig sa inyo at mabuksan po sana ang nalalabuan nilang mga isip at mabuksan po sana ang nabubulagan nilang mga mata, Panginoon, sapagkat kayo lamang ang tunay na Diyos. Kayo po ang may likha sa aming lahat at sa lahat ng mga sinukob, sa lahat po ng bagay na aming pinapakinabangan, Panginoon, ay hindi galing sa pera, sapagkat ang pera ay baliwala. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng lahat-lahat ng mga ito. Instrumento lamang po ang pera. Panginoon, kami po ay nagmamakaawa na ang bawat pusong bulag ay muli po sanang sumigla sa inyong pagmamahal. At muli po sana silang magtiwala, Panginoon, na may tunay na Diyos na handang makinig sa kanilang mga karaingan, Panginoon, sa kanilang mga suliganin, sa kanilang mga magsisipag-ayos ng kanilang mga hinanakit sa buhay, magbubuklod-buklod sa mga pamilyang nagkakawatak-watak, Panginoon, na dahil sa pagsira ng kaaway, sa mga miyembro ng pamilya na nagsilayo o nagtampo o naglayas, Panginoon, na nagkahiwalay, muli-muli niyo po silang pagbuklurin, pag-isahin, Panginoon, at sama-sama po sana silang magbalik loob sa inyo at maglingkod sa inyo ng buong puso, Panginoon, habang kami nabubuhay. Kauhaan niyo po, Panginoon, ang mga magulang ng bawat tahanan na kanila po sanang maunawaan ang damdamin ng kanilang mga anak at ang mga anak naman po ay maunawaan din ang damdamin ng kanilang mga magulang. Pagsusunuran po, Panginoon, ayon sa inyong kalooban ang mangibabaw at manirahan sa bawat tahanan. Mahal na Diyos, ang mga bata po na namamatay na hindi nalalaman kung anong dahilan, kapabayaan ng magulang o kakulangan po ng pantustos sa kalusugan ng mga batang ito, Panginoon, ay kaawaan niyo po na sila ay makaligtas sa anumang karamdaman, sa anumang pagpapahirap ng kaaway, Panginoon, upang ang mga batang ito ay magsilaki ng matuwid at may takot sa inyo. Higit sa lahat po, Panginoon, ay
ang lahat po na nakikinig sa prayer line na ito, sampu na aming mga mahal sa buhay, sampu ng lahat ng nakakarinig sa buong nasasakupan ng radio ministry na ito ng Consuming Fire ay padaluyin niyo po, Panginoon, ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Nawa po ang mga pusong ito ay maging kasangkapan ng inyong pag-ibig, Panginoon. Pag-ibig na nagliliwanag, Panginoon, sapagkat kayo po ang asin at ilaw ng sanlibutan. At kami po ay inyong pakalinisin, Panginoon, upang makita po nila ang ilaw din po ninyo sa aming pong katauhan. At higit sa lahat po ay matuto po sana ang bawat puso na magpakababa, Panginoon. Kayo po ang manahanan sa puso na ito. Nanawa ang lahat ng mga tao ay magbalik loob sa inyo. Hanggang sa inyong muling pagbabalik, Panginoon. Nawa kami po ay magkaroon, ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng kasabikan, Panginoon, na hintayin ang inyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus, na inyong bugtong na anak at aming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. Oh, God bless. God bless you. Thank you. Tinatawagan ko po si Bishop upang mag-close up in prayers. Hallelujah. Amen. Ang ganda nga ng pahiwatig ng banal na salita ng lingkod ng Diyos na si Pastor Noel sa Colossian Kapitulo 2, versikulo 6 at 7. Ito nga sinasabi sa versikulo 7 na nanguugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga banal na salita na pinahiwatig ngayon ng ating lingkod na si Pastor Noel. Dahil imposibleng mabuhay kung walang pananampalataya. Ang buhay hindi maaaring magpatuloy kung walang pananampalataya, kaya ito ang kailangan ng bawat isa sa atin na dumadalo dito sa Prayer Line Live, O God, para sagutin ang lahat ng mga pahiwatig sa ating mga prayer request upang sagutin ng ating Ama. Kaya sa gabing ito, tayo ay nagpapasalamat. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, salamat sa iyong kabutihan na minsan pang muli ay pinagkalooban mo ang iyong mga anak ng pagkakataon minsang pang muli sa gabing ito upang magkatipon-tipon sa iyong banal na harapan at mabigyan ka ng lubos na papuri, pagsamba, panalangin at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Noel. Kaya nga, Panginoon, dalangin namin ngayong gabi na tutugunin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin na dumalo dito at ang mga pangangailangan ng bawat tao na nagbigay ng prayer request sa gabing ito, Panginoon. Sa gabing ito, dalangin namin na kakalagan mo ang mga tanikala na hindi ka nais sa iyong mga mata upang makamtan namin ang matuwid at kaligtasan ng buhay, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na nasa bansang Pilipinas at lahat ng aming kababayan, 10 ng aming mga mahal sa buhay at mga kamag-anakan dito sa Amerika, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, minsan pang muli itinataas namin ngayong gabi ang mga nawawala sa landas, ang mga may sakit at ang may mga karamdaman sa kanilang pangangatawan at sa kanilang pag-iisip. Hipuin mo po sila sa gabing ito, Panginoon, na makamtan nila ang kagalingan sa kanilang buhay, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na ang banal na salita na narinig namin ngayong gabi ay magsilbing tinapay ng buhay, magbigay ng lakas, magsilbing ilaw,
magtataguyod at magtutuwid sa aming mga physical at spiritual na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, kung ano po ang mga dinaranas naming kapighatian sa buhay na ito ay walang kabuluhan ito kung ito ay ihahambing namin sa kaluwatian na iyong ihahayag sa amin sa iyong piling sa darating na panahon. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi matuon ang aming pinagkakaabalahan dito sa lupa, kundi sa langit na aming magiging tahanan magpakailanman. Alam namin, Panginoon, na ang kaaway ay hindi tumitigil sa kanyang masasamang gawa upang ang bawat isa sa amin ay gambalahin ang aming matuwid na lakad sa Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga nangyayari sa ating paligid, Panginoon, sa ibang bansa. Panginoon, alam namin na ito ay pakanan ng kaaway upang mawalan kami ng pananampalataya sa iyo. Ngunit kami, Panginoon, ay nakatuon lamang sa iyo upang ang lahat ng mga nangyayari dito sa aming paligid, sa aming buhay, ay gawa-gawa lamang ng aming kaaway upang hindi matuwid ang aming lakad sa iyo. Ngunit sa gabing ito ay naliwanagan ang aming mga puso dahil sa pagpapahiwatig ng iyong banal na salita na imposible kung walang pananampalataya. Kaya nga gayong gabing, Panginoon, ay patuloy na kami ay nananampalataya sa iyo upang ang lahat ng mga nagbigay ng prayer request sa ngayong gabi ay tutugunin mo, Panginoon. Kaya nga mula ngayong gabi, dalangin namin na gagabayan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon ng matatag na pananampalataya sa iyong nalalapit na pagbabalik, dahil ito nga ang hudyat ng mga huling araw sa sanlibutan, upang ang hindi pa lubusang nakakakilala sa iyo ay magkaroon ng pagkakataon na makabahagi ng iyong biyaya na iyong ipinangako doon sa mga magmamahal at iibig sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito na iyong itinakda buong puso at kaluluwa naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo at nabuhay na muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo po ay mag-praise sa Diyos. Hallelujah.